Welcome to Podcast Pilipinas. You're here in the Nancy Esguerra podcast. He's your host, Nancy Esguerra. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay. Welcome to the 5th episode of the Nancy Esguerra podcast. Live po kami, 6 to 7 p.m. dito sa Los Angeles, 9 to 10 p.m. po sa New York at 9 in the morning dyan po sa Pilipinas. Today is Monday, November 4, 2013 at Martes naman po ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa Luzon at maagang umaga sa Visayas and Mindanao. Again, ang programa pong ito ay naglalayong makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa komunidad tungkol sa mga usaping makakatulong po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at particular na po sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho po dito sa Amerika. Sa mga kababayan nating may pamilya nagtatrabaho dito sa iba't ibang panig mabuhay po kayo. Ito po ang inyong host, Nancy Ramos Esguerra. Inaanyayahan po namin kayong makinig at sumubaybay sa ating programa sa loob po ng 1 oras at kalahati. And for those who just tuned in, welcome po at sa lahat ng hindi pa nakakasubaybay sa atin. Pumunta lamang po kayo sa www.podcastpilipinas.com at napapakinggan niyo po kami ngayon ng live. At syempre, sa hindi makakaabot pa rin ng ating mga live discussion, mapapakinggan niyo po sa aming mga replays sa podcastpilipinas.com or like us on Facebook. Podcast Pilipinas page po, so you can listen at para hindi naman po kayo mahuli sa mga updates. So, and you can also download our episodes through iTunes, YouTube, Spreaker.com and SoundCloud.com. Ang tamang oras po ngayon dito sa Los Angeles ay alas 6:14 na po ng gabi at alas 9 po ng gabi dyan sa New York. Magpasalamat sa mga taga-subaybay ng ating programa. Yung pong last episode natin with Attorney Dennis D. and Sara Balabagan Sereno po last week was a big hit. Ang record po ng nag-play ng last episode ay triple the number of our previous episodes. Nangangahulugan lamang po ito na nakakapagbigay po tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. At syempre, mga impormasyon po na nais nilang malaman. Again, maraming salamat po. Also, I'd like to inform our listeners about the upcoming shows that we're going to launch for the next couple of days dito po sa Podcast Pilipinas. Isa na po dito ang sariling show ni Sara Balabagan Sereno. Titled po ay OFW Matters, which aiming to help our overseas Filipino workers around the globe. Abangan nyo po, medyo excited na po ako dito sa programang ito ni Sara. At mga kaibigan, sa gabi pong ito ay makakasama natin ang dalawang magigiting na kalalakihan na in my own opinion po ay malaki ang naitutulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng kanilang larangan po. NHICC Head Pastor Eric Angeles will be joining us tonight, and ang NHICC po ay isa sa mga religious group dito sa Amerika na walang sawang tumutulong po sa komunidad, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Amerika. Makakausap po natin si Pastor Eric maya-maya lamang po. And of course, again, the very successful Filipino lawyer in New York, Attorney Dennis D, is going to be with us. Tatalakayin po natin kasama si Attorney D ang tungkol po sa H-2B visa or yung tinatawag na guest workers permit. Alamin po natin sa kanya ang mga pros and cons tungkol po dito. Dahil marami po sa ating mga kababayan ay alam po natin na interesado sa pag-apply nito para makapagtrabaho dito sa Amerika.
Ang iba po ay hindi pinapalad dahil sa nakapaloob na rin na iba't ibang uri ng problemang dinadaanan sa pag-apply nito. At inaanyahan ko po kayong lahat, yung pong may mga problema sa kanilang mga US immigration papers, ang Nancy Esguerra podcast po ay I think ay inilaan po para sa inyo. Marami po kaming maaari po kaming makapagbigay ng konting tulong sa pamagitan ng libreng pagtatanong at pagsagot mula po kay Attorney Dennis D. Pwede rin po kayong magtanong ng live, i-add nyo lamang po ang Jerry Media sa inyong Skype, GERRY Media sa inyong Skype account kung gusto nyo pong makipag-usap ng live kay Attorney. Or pwede nyo rin pong i-PM na lang sa akin, sa aking FB account, Nancy Ramos Esguerra. Also sa Podcast Pilipinas Facebook page din po. Hindi po namin babanggitin ang inyong mga pangalan para po maprotektahan kayo. At ngayon po ay i-introduce po natin, o makakasama po natin uli si Attorney Dennis D. Si Attorney D ay isang bihasa. Hindi po bilasa, bihasa po sa immigration law, family and matrimonial law. Narinig siya sa background. Sa real estate, bankruptcy, and Philippine civil matters po. Attorney Dennis D, good evening. Oo, good evening. Second time. Suki na ako dito. Una ako, Nancy. Congratulations. Fourth na ba? O fifth episode? Fifth episode po. Oo, kumusta ang Halloween? Ang trick or treat? Trick or treat. Naging zombie ako actually nung last Thursday. Costume ka din? Oo. Oo, konti. Namigay kami actually ng konting candy kasama yung anak ko. At syempre, dun yung grupo ng NHICC nung nakarang Thursday, namigay sa mga bata ng candy mismo sa labas ng simbahan. So, yeah, nag-enjoy yung anak ko. How about you? Oo. Syempre, taga-drive ng mga bata. Nakabantay, taga-picture ng nagbabahay-bahay sila. Ayan, bumabaha ng candy ngayon dito sa sa bahay, yung mga nakolekta nila. So, pag nakita mong masaya yung mga bata, masaya ka na din di ba? Yeah, sinabi mo, hindi pa ako 10 taon ko na itong ginagawa. Sa ating laki sa Pilipinas, hindi tayo masyadong familiar sa ganitong practice kasi kahit ako hanggang ngayon, medyo naasiwa akong mangatok sa mga bahay para sa kanila. Naka-costume ka rin ba? Hindi, naka-costume. Yung dalawa pa lang. Si Captain America tsaka Supergirl ang kanilang costume. So anyways, Attorney, sa nakaraang buwan ng Oktubre, meron ba tayong mga legal updates dito sa like California, dyan sa lugar mo, sa New Jersey at sa Pilipinas? Oo. Siyempre, unang-una, very active yung mga lawyers, mga politicians, ang batas last month, diba? Dahil yung merong shutdown, nagpangayan sila sa Kongreso. And then, October, diniscuss natin last time yung driving privileges, yung driver's license. Pwede na ang mga undocumented immigrant dyan sa California mag-apply. Very soon, meron na silang driver's license. That's good news. Pangalawa dyan sa California, yung illegal immigrants, or to be politically correct, undocumented immigrants, pwede na mag-practice ng law. So, kung nabasa mo yung balita tungkol kay Sergio Garcia, Meksikano ito na pumunta dyan noong baby pa siya. Dinala siya dito. Porsigido, masipag, naniniwala sa American Dream, nag-aaral, nakapasa ng law, nakatapos ng sa isang California law school,
And then, nag-bar exam, nakapasa. Yung una, tinututulan kasi nga, undocumented immigrant siya. Pero, ito, yung governor ninyo, si Governor Brown, last month, inaprubahan yung batas na kung undocumented immigrant ka, pwede ka pa rin mag-practice ng law. Provided, dalawa ang requirements. Unang-una, makatapos ka ng law sa isang law school dito sa Amerika. Pangalawa, makapasa ka ng California bar. So, that is good news para sa mga undocumented na makakapasa sa bar exam. Meron yung meron din ako narinig tungkol dun sa yung mga law enforcements are no longer allowed to detain undocumented immigrants. Oo, yung ano yan, that's the other one, yung Trust Act. Last month din yan. So, namumuro yung mga natin yan, mga kaibigan at mga kababayan natin na hindi pinalad na magkaroon ng legal papers. Yun nga, before, kasi yung merong immigration program si President Obama, nung naging presidente siya, na sa mga kulungan, required tanungin yung status ng mga nahuhuli nila. Mga book nila, kinukulong nila. So, kung malaman na hindi ka undocumented immigrant ka, nire-report sa sa federal government. Now, the federal government would automatically request na yung law enforcement i-jail lang, ikulong lang itong pobreng undocumented immigrant hanggang sa ready na sila yung Department of Homeland Security kunin itong undocumented immigrant and then they'll prosecute and then deport. So ito, to counter that one, nagpasa uli yung binirmahan uli ni Governor Brown yung Trust Act. So ngayon, yung batas, it now prohibits law enforcement official from detaining illegal immigrants based on federal government instructions or requests. Provided yung krimen na chinacharge nila is non-violent at saka minor lang. Kung krimen is serious, felonies, nakapatay o rape, ay federal government, yung request ng government should be honored. So, madaming good news last month dyan sa California ng proactive na batas. Dito naman sa New Jersey. Yeah, dito sa California, syempre, 'di ba, isa sa state na napakaraming mga Pilipino. So, hopefully yung mga binibigay natin ng mga impormasyon ay nakakatulong ng malaki sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, yung mga patuloy pa rin na namumroblema sa kanilang mga legal papers dito sa Amerika. And of course, dyan sa New Jersey din, di ba, attorney, last month, yung pinasa yung batas na allowing the same-sex marriage. Anong masasabi mo dyan? Oo, sunod na rin kami sa California. Naalala mo, kaya na-desisyonan yan sa Proposition 8 dyan sa California, yung same-sex marriage. Na umabot sa Supreme Court, US Supreme Court. And then now we are the 14th state who recognize same-sex marriage legally. Oo. Legally. Kasi last month may appeal pa kasi yung meron pang challenge yung state headed by Governor Chris Christie na na-appeal nila yung decision ng lower court na i-allow yung same-sex marriage. Pero nakita nila na medyo it's an uphill battle, tagilid ang appeal nila, so winidraw na nila. Kaya last month, ayan, meron ng mga nagpakasal ng mga kapatid natin na same-sex marriage. Okay. So ipasok natin, attorney, yung issue ng same-sex marriage. Yung sa immigration, for example, yung isa ay may papel and then yung isa walang papel. I mean, to petition yung kanyang other half. Pwede ba yun? Pwede.
under yung directive ni Secretary Napolitano, they should be treated the same. Yung marriage nila is no different from the marriage of opposite sex. So pwedeng i-file ang petition ng isang US citizen sa asawa niya na same sex. Okay. Meron ka na bang na-encounter na case? Wala pa. Meron mga nagtatanong pero siguro reluctant pa sila. Especially here sa New Jersey, bagong-bago. So siguro nagse-celebrate muna sila doon sa, yun lang, malaking bagay na yan yung payagan na sila ng gobyerno na magpakasal at yung rights ng mag-asawa ibigay din sa kanila. Meron akong nabasa na isang balita. Isa sa, parang military agency sa Amerika. Talagang pinakita yung picture na both of them are members of that certain group. Nagpakasal talaga sila. Parang kasi sa akin since na I don't know, my own opinion kasi medyo nadidistract lang ng content dun sa background natin. Ano ba, mystery sound, huhulaan natin mamaya kung ano. Sige. Merong AM program dati, pinapakinggan ng nanay ko sa gabi. May mystery sound. Tapos tatawag ka, huhulaan mo. Lata na pinupukpok. Before Shimatar. Natatawa pa yung show na yan. Anyways, balik ako dun sa tinuturan ko kanina. For me, parang nakita ko na pag meron ako nakikitang gana na sa safety ng ating mga kababayan natin, di ba? They're serving the country, and then they're showing the public na they're both gay. For me, I don't think it's proper. Hindi ako kakagad sa sa akin lang yun, attorney. Sa akin lang yan. Right. May kanya-kanya tayong mananaw. Pero, I'm not against yung same-sex marriage. But, yung mga pinagkakatiwalaan lang din natin sa government. I think, just i-stylinin nyo na lang. Anyways, so, attorney, medyo controversial yung topic na yan. Next topic. Okay. Alright, i-discuss naman natin, meron ba tayong recent sa Pilipinas? Yung maganda. Pero anyway, kung gusto nila mag-comment, di ba? Pwede sila mag-email kung anong sinasaloob nila dun sa mga nangyayari sa sa paligid natin. Balik tayo sa Pilipinas. Meron ba tayong magandang balita para sa Pilipinas? Alam ko na medyo inaabangan mo yan all, 'di ba? Inaabangan mo ano yung mga nangyayari sa Pilipinas. Like yung sa iyong si Claudine Barreto. Yes. Hindi. Limited tayo sa legal, pero yes, legal. Hindi tayo showbiz. Anong tawag dito? Si former Chief Justice Andres Narvasa pumanaw na noong October 31. So nakikiramay tayo sa Supreme Court at doon sa mga naiwan niya. Nakikiramay po kami. And then last month, natapos na yung bar exam. 4 Saturdays yan sa UST. 5,593 ang nag-exam. So, good luck sa inyo. Yung mga may kamag-anak na kumuha ng bar exams. Hindi mataas ang passing percentage. So, kailangan pagdasal. Compared dito sa atin, sa New York, passing percentage is at least 50% or more. Okay. Sa atin, 20% piyesta na. Oo. So, hindi lahat papalarin, pero don't give up. Good luck sa inyong lahat. Po sa lahat na mga nag-take ng bar exams. Anyway, attorney, last week napag-usapan natin yung tungkol dun sa immigration reform bill.
kasi lately maraming lumalabas ng mga balita, yung mga sinasabi ng mga pro and anti amnesty, yung mga pro and anti amnesty. Bigyan lang natin ng idea yung ating mga taga-subaybay kung ano-ano itong mga sinasabi ng mga pro and antis. Anyway, yung program natin para sa mga Pilipino, no, na nandito. So yung mga pinalad na tama yung mga papeles, we should remember we have a duty na yung mga kababayan natin na hindi pinalad na magkaroon ng papel, we should do our best na matulungan sila. So we can call our congressman, we can write petitions na i-approve yung immigration reform para naman mabuhay sila dito sa Amerika with honor and dignity. Hindi yung nagtatago sila palagi sa dilim, hindi ba? Right. Si Senator Jeff Flake ng Arizona, yung panawagan niya or yung pagpupush niya ng immigration reform sa mga religious tsaka businesses tsaka yung sa mga law enforcement, masyadong pinupush niya talaga na ilatag na kailangang kung talagang ilalatag sa Congress itong immigration reform bill ay matatapos daw sa loob ng isang buwan at kalahati. And there are also another 3 Republican senators na nagba-back up dun sa kanyang panawagan. Yeah, what we can do is we can call our congressmen, write them, let them know that we favor immigration reform, lalo na din sa mga kababayan natin na ang papel right now. Yung binabanggit mo kanina kung anong pros and cons, yung mga against naman, usually ang sinasabi nila is this will encourage future offenders na pumunta dito kasi alam nila na maghihintay lang sila ng ilang taon kahit gaano man katagal, mali-legalize din yung status nila. So yun ang unang nila kung bakit ayaw nila they are not really against some of the provisions noong batas, pero ayaw nila yung amnesty. Yeah, kasi isa rin sa mga nakikita ko yung mga nandito na undocumented and then they've been doing a lot of nag-involve sila sa mga high crimes. I think doon lang ako medyo hindi pabor doon sa sa pagbibigay ng amnesty. But of course go ahead. Pero madami doon sa mga undocumented. Pwede silang makatulong sa bansa natin, sa nation building itong Amerika. Sa economic growth, sa arts, at kung saan-saan. Mga talented sila, magagaling sila, pero hindi natin ma-utilize yung kung ano man na mako-contribute nila, gawa nga ng nakatago sila, hindi sila pwede lumabas. That's one of the pros kung bakit I'm not a Democrat, pero naniniwala ako na kailangan bigyan ng tsansa kasi karamihan diyan, Nancy, mga para na pumunta dito hindi sila ang gumusto na pumunta dito, binitbit sila ng mga magulang nila, dito na sila lumaki. So ngayon, anong gagawin mo sa kanila? Parang ako. Joke. No choice. Pauwi na sila. Ang benefits kung ma-approve yan, unang-una yung bayad sila ng taxes. Right. Yung amnesty hindi naman on a silver platter na ibibigay sila. Madaming galit sa mga undocumented immigrants. Hindi lang naman sila yung may kasalanan nun. Pati yung mga citizen, yung inaabuso, yung mga federal aid katulad ng food stamps, ng Medicaid,
ng SSI, they are not entitled to that one. Yung papasok sa amnesty, mga papasok sa amnesty, hindi sila entitled sa government funded aid. And then they have to prove that they are productive members of the the society. Kailangan nagtatrabaho sila. And then minimum of 10 years sila doon sa sa program bago pa lang sila pwede apply for green card. So provisional lang yung bibigay sa kanila for 10 years. And don't forget yung penalty. Under doon sa Senate bill, 1,000 ang penalty. Okay. Para mag-apply for amnesty. Imagine if you have 11, safe 11 estimate, million. 11 million na lang. Kung mag-apply yan, multiply mo sa 1,000. So, malaki yun. Ilang billions yun, Yeah. So, I believe may mga benefits pero let's hear yung mga nakikinig natin, yung mga kababayan natin, kung anong masasabi nila, and hopefully, air mo kung ano yung mga saloobin ng mga kababayan natin na nakikinig ngayon. Okay. Yeah, tama. I think, attorney, mag-break muna tayo sandali, At pagbalik natin, pag-uusapan natin yung tungkol dun sa H-2B visa. At syempre mag-entertain tayo ng few questions galing naman sa ating mga tagapakinig. So magbabalik po kami. Getting weird.
And we're back here in the Nancy Segura podcast. Here's your host, Nancy Segura. Good evening po uli at nagbabalik po ang The Nancy Segura podcast at kasama pa rin po natin si Attorney Dennis D. Attorney Dennis? Yes. Yep. Welcome back po sa mga nakikinig. We were talking about Dr. Phil actually kanina. Anyways, sa ngayon, attorney, alam ko marami yung naghihintay ng mga kababayan natin tungkol dito sa H-2B visa or yung tinatawag na yung guest workers. Can you tell us about this H-2B? Oo. Nancy, ang H-2B para sa guest worker yan. Hindi doesn't lead to green card. Ngayon, mayroon mga requirements ng immigration para ma-certify na guest worker. Una yung part ng employer, kailangan yung employer mag-apply ng LCA, Labor Certification, sa Department of Labor, to prove na merong shortage ng manpower, na hindi kaya i-supply ng manpower ng Amerika yung kailangan nilang trabaho. Okay, so ang paano ba yung ginagawa ng mga companies na yon? Tumatakbo sila sa agencies like Pilipinas, ganon? And then yung usually dapat ang petitioner siya rin yung employer. So for example, Hyatt or Marriott, yan yung mga nagfa-file ng mga may kailangan ng temporary workers sa mga hotels, yung mga ganyan, restaurant, etc. Petition sila, pero una kailangan i-prove muna nila sa Department of Labor to get a labor certification na yun nga, merong shortage. So what they do is nagpa-publish sila ng classified ads na kailangan nila ng mga tao mag-work para bigyan muna ng first opportunity yung mga Amerikano, yung mga nandito, Americans, walang trabaho. Apply for the job. Kung na-fill up yun, then walang pangangailangan for H-2B. Pero yung mga immigration lawyer, they know how to do it. So what they do is, yun nga, publication and then certify na shortage and then file sila ng petition. Mga tao, for example, Philippines, mag-file ng I-129 para makakuha sila ng mga guest workers. Now, yung visa na bibigay sa kanila, 10 months, kasi temporary lang. But this one can be extended up to maximum of 3 years, and after that, kailangan umuwi na yung guest worker. So, temporary lang talaga. So renewable to, hindi ba? Maximum of 10 years, pwede rin silang lumipat-lipat ng employer provided kumpleto din yung binigay na requirements nung bagong employer nila. Okay, but they need to, after 3 years, they need to go back. Kailangan umalis sila and then hindi sila makabalik dito for 90 days. Stay sila sa labas and then pwede naman sila mag-apply. Pwede sila kunin as H-2B guest worker. Okay. Meron akong isang alam dati na company na nagre-recruit ng mga workers sa Pilipinas. Meron silang kontrata sa mga hotels na nagre-require nga na supplyan sila ng certain na bilang ng mga empleyado na tatao sa hotel, right? Yung tagalinis, sa front desk, mga ganun. Based dito yung yung company na yon. And then sa Pilipinas kasi ang proseso, mayroong mga companies din sa Pilipinas, yung mga agencies na kumukuha ng application para sa H-2B. Ang proseso nun medyo matagal din at medyo mahirap, yun ang pagkakaalam ko, dahil kapag hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ka talaga papasa or hindi ka ma-approvean ng visa
from yung sa US Embassy. So, yung company na yun actually, napakadami nilang aplikante galing dyan sa Pilipinas. And then, nag-put up sila ng satellite office dyan sa Manila. But, ang nangyari, dun sa more than 200 applicants nila, nakapagbigay din ng mga down payments. Yung iba, nagbayad din ng more than $2,000 each. Ang nangyari, ni isa dun sa kanila walang nakarating dito. So, medyo lang na isa sa pakiramdam na bilang isang Pilipino, syempre, na meron kang kilalang company na ganon, na nag-collect ng aming pera, but hindi talaga nila, meron mga companies talaga, meron mga tao talaga na ipinapakita nila, kunwari, na willing sila na tulungan yung ating mga kababayan na makarating dito. Pero hindi nila ina-explain kung gaano kahirap at kung gaano kadami yung dadaanan sa proseso. So, ang pagkakaalam ko kasi yung company na yon wala na. So, yung mga pera yata ng mga aplikante hindi rin naibalik. At yung proseso sa Pilipinas, gusto mong bigyan sila ng babala sa mga yung ating mga kababayan. Babala, ano yung mga hindi dapat gawin, ano yung mga dapat paniwalaan. Oo, walang pinagkaiba yung kung saan ka pupunta, whether sa Saudi, sa United States of America, o sa Dubai, or etc. It's one and the same, subject to abuse kung dadaan ka sa mga recruiter na yun nga, masama yung balak, kung yung hindi pure yung intention. So, ganun din. Hindi porket sinabi nilang US ang destination mo, hindi ka na maloloko. Kasi sasabihin mo, ang mga niloloko lang kadalasan, nababaltaan ko yung mga sa Saudi pinapadala, di ba? Sa Saudi, sa Taiwan, Oo, na ano ba ang usual complaint nila sa mga ganyan? Pagdating doon, wala palang trabaho, o kaya iba yung pinapagawa sa kanila. Tama. Or yung pinangako sa kanilang sweldo, hindi nabibigay sa kanila. Ganun din, Nancy, dito sa H2B. Subject to that same abuse. Oo. So, yung mga nakikinig natin, kung may mga kamag-anak kayong gusto magpunta rito at may nag-offer, unang-unang tingnan nyo yung placement fee. They're not supposed to collect placement fee. USCIS mismo ang nagsabi na petitioner, agent, recruiter, they're prohibited from collecting job placement fee. Wow. Pwede nilang i-charge yung travel expenses, tapos mga visa fees na ginastos, pero walang placement fees. Oo. Kaya lang, ang problema mga sa atin, hindi tayo pinalad na maging mayamang bansa. Pag umaga, lahat gusto na lang makaalis, di ba? Makapunta lang sa Amerika, gagawin lahat, magbabayad, isasanla yung bahay, di ba? Para lang ma-produce yung placement fee, para lang makarating dito, pagdating dito, wala naman trabaho. Bigay ko, Nancy, yung mga common, yung most common na racket ng mga para sa mga nakikinig na meron din mga relatives or mga kaibigan na nag-a-apply ng H2B papunta dito sa Amerika. Oo, kasi ang apektado dyan hindi lang yung guest worker, pati yung mga American workers. Pag inaabuso yung mga guest worker sa pamamagitan ng pagbabayad ng hindi tama, apektado yung mga American workers dito na sana sa kanila yung trabaho na yon, kung alam lang nila na mataas talaga yung bayad, kaya lang binababa dahil yun nga, naapi yung mga guest workers dito. So, unang-unang ginagawa nila dyan, yung iba ayaw na mag-hire ng American workers kasi mas mahal talaga yung standard of living natin dito, di ba?
yung pwede nilang ipasweldo sa H-2B para sa isang H-2B employee na, for example, galing Mexico or Philippines, malaki na yung $8 eh. Kasi yung exchange rate pag pinadala sa Philippines, di ba? Yung living natin sa Philippines mas mababa. Imagine, bubuhay ka ba dito ng $8? So, kung US citizen ka, hindi mo tatanggapin. Tama. So, ang ginagawa nila, yung iba na unscrupulous employers, petition lang sila ng petition, tinatawag na overlapping petition, para all year round, meron silang guest workers. Pero again, yung H-2B, ang sinabi nga natin, seasonal, temporary lang. Pero iba, ginagawa nilang regular to the detriment of American citizens na gustong magtrabaho pero wala nang available. Kasi meron nakukuha yung employer na mas mababang pasahod. Yeah, tama. Second, yung job description fraud. For example, pipetition nila yung mga H-2B sa Philippines as kitchen helper para mababa yung pasado. Pero pagdating dito, ang trabaho, cook. Tama. Minsan accountant pa. Minsan kung ano pa. Na ang pasweldo sa kitchen helper, pero ang trabaho, kailangan mas malaki sana yung salary mo. Now, yung isa pang racket dyan, yung petition nila yung H-2B from the Philippines. Pero hindi nila mabigay ng tamang time, yung tamang time sa trabaho. Hindi nila ma-employ full-time, so ang gagawin nila is hayaan nilang mag-moonlighting, magtrabaho illegally sa ibang trabaho. Sa ibang employer. Yeah, tapos syempre yung mga kababayan natin na nakarating na dito, yung for example, yung unang ano nila is 6 to 8 months, right? And then yung pangalawang pag-renew nila ng visa, kung papalarin, doon pa lang talaga sila makakabayad ng ng mga inutang nung para lang makarating dito. Medyo totoo 'yan, Nancy. That's very true. Kaya yung mga H-2B pagdating nila dito, hindi na sila makaangal kasi unang-una wala silang mga kakilala, Pangalawa, yun nga, deeply indebted na sila sa Philippines kasi nagbayad sila ng placement fee at kung anong fees na charge sa kanila. Kailangan nila magbawi yun, so they have to work. Tapos yung higit sa lahat, yung status nila dependent doon sa employer. Kung tinalang ka ng trabaho, wala ka agad yung status mo na H-2B, uwi ka na. Unlike, for example, na mga green card holder dito, kung ayaw nila sa employer nila, alis ako, mag-apply ako sa ibang employer. It won't affect my status. Attorney D, maraming salamat sa mga informasyon na binibigyan mo sa amin, yung pag-share mo ng iyong karunungan. Oo. At alam ko tawag na lang sila, Nancy, kung may mga question sila. Oo, huwag matakot. Alam ko na sa pa lamang ito ng ibang porte ng pagtulong mo sa ating mga kababayan. Ito, alam mo, itong pagbibigay ng free informations tungkol dito sa mga batas ng US immigration. Attorney, last week, di ba, yun yung una mong pag-guest dito sa ating programa. Meron tayong couple of questions dito na ibinato sa atin, no, para sa'yo. Sabi niya, yung merong undocumented na anak na minor na nandito na sa US. Okay. Unahin natin yung isang tanong na kapag yung minor na pinetition daw ng US citizen na magulang, is it automatic daw na US citizen or immigrant muna? Nandito yung parents at nandito na rin yung minor na bata, tsaka palang ipipetition ng US citizen na parent.
Oo, kung minor na anak ng US citizen, ipipetition mo as a green card holder, pero yung bata will end up as a US citizen. Yan yung mga situation na meron kang mga kaibigan na hindi na kumukuha ng certificate of naturalization. Kasi mahal pa yun, 600 plus eh. So automatic nag-apply na lang kaagad sila ng passport. Kasi yung bata, US citizen na ako eh. So, pwede na ako mag-apply ng passport agad. I don't need a certificate of naturalization. Diba yung usual process natin is nag-a-apply tayo for citizenship. Yung mga bata, hindi na. If they are minors before 18, tapos US citizen yung magulang nila, tapos kasama nila under legal and physical custody ng American citizen parent, then yun nga, lawful permanent resident sila dito, US citizen na sila. Susundan nila yung citizenship ng US citizenship ng mami nila. So hindi kailangan umuwi muna yung bata sa Pilipinas and then i-petition papunta dito. Hindi na. Hindi na, nandito na eh. Adjust na lang ng status. So adjustment lang ng status yung kailangan. Kasi immediate relative naman yan eh. So hindi na niya kailangan umuwi. Oh, okay, good. Anyways, another question. Ang sabi niya, yung undocumented daw na anak. No. Okay, US citizen yung bata. Minor. Okay. Undocumented naman ang magulang. Undocumented yung magulang. So, ano daw yung best route to legalized status? Madami akong kilala na ganyan na ita-time nila yung pagbisita dito ng tourist na kapananganakan na nila, kabuanan, para dito manganak. Kasi di ba sa United States, you don't follow the citizenship of your parents. As long as you're born here, dito ka pinanganak sa bansa, US citizen ka. So paano matutulungan nung scenario na yon yung parents? Oo. Magandang yan, magandang strategiya, pero kailangan hintay kasi ang bata kailangan 21 years old siya para siya makapagpetisyon. So kapag may ganyan, tumatawag sa akin, yung misis ko nanganak na dito sa hospital sa New Jersey. Sabihin ko, di ayusin nyo lang lahat ng papers ng bata, yung legal papers niya, birth certificate. And then you have to, kailangan niya nang umuwi sa Philippines. And then antayin yung mag-21 yung bata. That's the only time na pwede sila i-petition. So ganun talaga yung the child can live here, pwede na mira dito. Kaya lang, yung parents nasa Philippines. So, walang choice eh. Kailangan dun sila sa Philippines and then punta dito pag 21 years old na, i-petition na sila. Attorney, yung meron pang isang case na parang medyo nagugulumihanan din ako. No? Actually, silang mag-asawa, nakapetition sila sa, I think, sa work. Okay. Yeah. And then, syempre, medyo mabagal yung proseso ngayon, di ba? Or, katulad nung napag-usapan natin kanina, sabi mo nga, yung Pilipinas, India, tsaka yung China, yun yung may pinakamahabang, yung pila ng case dun sa immigration. Oo, sama yung Mexico. Kasama na yung Mexico, okay. Oo. Diba dapat number 1? Pahabaan yun ng pila. Ang daming nag-a-apply, nagpe-petition. So, nawawalan ng pag-asa, kumbaga. But merong possibility na parang pwedeng ma-petition din sila ng parent nila na US citizen. Gaano katagal yun? Oo, depende pa yan. Kung for example, US citizen, kung minor pa yung bata, then walang hindi kailangan mag-intay ng visa number, meaning immediately available. Oh no, they're married.
mag-asawa sila. Yeah, mag-asawa sila, and then yung isa sa parent ng mag-asawa ay US citizen. US citizen. Pwede bang ma-petition nung magulang yung... Alright, so hindi na minor. Anyway, para dun sa mga ibang nakikinig, kung minor pa yung bata, under the age of 21 and then unmarried, immediate relative yon. Meaning, walang waiting. Okay. Walang waiting time. Pwede na ipetisyon, makapunta na agad dito. Oo. So, ngayon, kung unmarried sons and daughters, pero overage na, first category yan, ang process dyan is siguro, I think 2001. Yung mga nag-file ng 2001, yun pa rin yung pinapile, yung pinaprocess ngayon. Wow, ang tagal naman. Matagal, oo. And then, kung nag-asawa pa, married sons and daughters of US citizen, ibang category yon. Third category, 1993. Oh my. Kulay, okay. Mas matagal. Mas matagal, okay. Oo. So, hindi maganda yung hindi maganda yung advice ko doon sa dalawang mag-asawa na sinasabi mo na gusto nila sanang i-petition sila US citizen, parent nila, medyo matagal yung pag-iintay. Nga, 2001 okay. And 1993 yung pinaprocess pa lang ngayon. Alright. Okay, attorney, katulad nitong mga sinagot mong mga tanong galing po ito sa ating mga tagapakinig. Especially yung nakapakinig nung karaang linggo, which is guest nga po natin si Attorney D. Sa mga taga-subaybay po natin na merong mga kakilala na yung mga kamag-anak, mga kaibigan na meron pong mga gustong itanong dun sa tungkol sa pagproseso ng kanilang mga papel. Tulad po ng sinabi ko kanina, pwede po kayong makipag-usap ng live sa amin dito sa Podcast Pilipinas. At kung gusto niyo pong magtanong diretso kay Attorney Dennis D. At syempre, pwede niyo rin po kaming i-message sa Facebook, Nancy Ramos Esguera po, or sa Podcast Pilipinas page account po. Attorney Dennis D, maraming salamat sa iyong panahon na ibinigay sa amin. Alam ko na busy ka. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon. At alam ko rin na makakatulong itong mga impormasyon na pinagkakaloob mo sa amin, sa ating mga kababayan. So, Attorney D, parting shot. Marami akong tanong actually. But i-reserve ko na lang yan sa mga susunod na linggo. Oo, masabi ko lang sa mga nakikinig natin, stay informed. Kung wala kayong mapagtanungan na mapagkakatiwalaan, nandiyan si Nancy, nandiyan yung station niya, nandiyan ang kanyang podcast. Contact her, contact niyo ako or contact me directly. Mas maganda yung nagtanong ka na bago ka gumawa, bago yung gawin mo muna tsaka ka magtanong para maprotektahan naman yung maprotektahan kayo doon sa mga taong hindi pure yung intention. Oo. Tama po yan. Attorney D, promote mo yung law office. Oo. Okay. Actually, doon sa page ng Podcast Pilipinas, yung link po rin ng office ni Attorney D ay makikita nyo rin po sa Podcast Pilipinas. So, Attorney D. Oo. So, kung meron kayong questions, ang email address ko is Dennis, DENNIS @ddylaw.com. Magtanong lang po kayo via email. Or you can visit nga my website, ddylaw.com. Kung ano man pong katanungan nyo, legal questions, sumasagot po ako sa mga nare-receive ko via email. Okay? Okay. Okay, Attorney D, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din, Nancy. Usuki mo na ako dito. I know. You know what? Next Monday, it's gonna be exciting for us kasi
Isa sa mga kaibigan natin ay makakasama natin. So, narinig ko nga, oo. Pagawan Next- mo na next ako ng week na lang. nandito ba uli ako next Monday? syempre. Pagawa mo na ako ng mug. May pangalan ko. Oo. Nancy and Dennis. Oo. Nice and Dennis. Yeah, tama yan. Okay, Attorney Dennis, pagpalain ka naman ng Panginoon. Maraming salamat. Oo. Salamat sa inyo lahat sa nakikinig. Salamat Nancy, Gerald, and everyone. Good night. Okay, yan po mga kaibigan, si Attorney Dennis D. At yung huling, yung diniscuss po natin, yung tungkol dun sa H-2B, sa ating po mga kababayan na meron pong pinoproseso na ganitong klase ng visa papunta dito sa Amerika. Sana po nakapagbigay ng malaking tulong sa inyo yung mga impormasyon na ibigay ni Atty. Dennis D. Magbibalik lamang po kami at pagbalik po namin, makakasama ko po si Pastor Eric Angeles. Diyan lang po kayo. To wonder about God, so we watched the planes take off over the ocean, and the waves dazzle until punched by the wind. Oh, they move like hearts move, thrashing madly and gladly. There's only one way to say goodbye, with Marian utterance, what's coming from the eyes. I didn't have to leave you. It's stupid how we fly, for all the lonely meanings why. You should stay a green sapling even after the fires. The best thing you taught me, though I completely forget it, in pocket bright shells, place them in a darkened corner. To recall the sea and all the days we spent so well. There's only one way to say goodbye,
from the ice. I didn't have to leave you. It's stupid how we fly. For all the lonely meanings why. For all the lonely meanings why. To say goodbye with nary an utterance. What's coming from the eyes? I didn't have to leave you. It's stupid how we fly. For all the lonely meanings why. For all the lonely meanings why. Welcome back to the Nancy Esguerra podcast. Here's your host, Nancy Esguerra. Okay, maraming salamat, Gerald. Balik po ang Nancy Esguerra podcast at ang eksakto pong oras ay alas 7:15 na po ng gabi dito sa Los Angeles. At sa ngayon po ay makakasama na natin, yay, si NHICC Head Pastor, Pastor Eric Angeles. Hahayaan ko po siyang hahayaan ko po siyang magpakilala ng kanyang sarili. But no, I'm just kidding. All I know, he's a product of Emmanuel Bible College in the Philippines po, and he is married, of course, to Pastor Ruth Angeles with 4 beautiful and God-fearing children. Pastor Eric Angeles, good evening po. Magandang gabi po sa inyo, Sister Nancy. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito po sa Amerika at maging dyan po sa Pilipinas. It's a pleasure na makasama po dito sa podcast ni Nancy. Napakagandang pagkakataon po ito na makapanayam kayo ngayong gabi. Pastor Eric, ang sabi Yes, niya at kanina ang ganda daw ng boses mo pang radyo. Hindi, alam mo Nancy, may kwento yan eh. Nung kasi nasa Bible school ako, pinagtiyagaan ako nung choir director namin. Kasi yung ang boses ko, kung mapapansin mo, merong matining na timbre sa huli. Tinuruan niya ako, sabi niya, kung gusto mong medyo pleasant yung boses mo kasi nasa trabaho mo yung pangaral, sasalita ka publicly, dinala niya ako sa piano, tapos pinasubay pa niya sa akin yung pinakamababang notang maaabot ko, at saka yung pinakamataas na notang maaabot ko, tapos hinanap niya yung middle note. Tapos sabi niya sa akin, ito, pakinggan mo tong tono na ito. Pilitin mong dito mo i-level yung boses mo. At magiging pleasant yon.
So, siguro isang tip din yun sa mga tagapakinig natin na gustong magradyo or o maging pleasant yung kanilang boses. Pwede nilang gawin yun. Yeah, tama. Batiin ko muna, Pastor, si Sister Ruth, kung nakikinig siya. Happy birthday ulit kay Sister Ruth. Happy 15th birthday po! Yay! Ando, nakikinig siya sa babae. Yan. Pastor Eric, how long you've been pastoring here in the US? Dito sa Amerika, dumating kami dito April ng 2001. So, mga 12 years na. Pero nagsimula kami 1986 nung pag-graduate ko sa Bible College sa Pilipinas. Doon muna kami mula sa Manila. Pero si Sister Ruth, mas nauna kasi siyang nag-graduate sa akin. 1983 nag-graduate na siya. So she started serving the Lord na doon sa Cebu, sa Mandaue. Tapos humabol na lang ako. Pero mas matanda so, hindi ako ibig sabihin na mas matanda siya sa'yo, no? Hindi, mas matanda ako sa kanya. Mas matigas lang ang ulo ko nun kay Lord. Hindi ako sumunod kagad. Pastor, ano yung can you explain ano yung NHICC, yung church? Ano yung NHICC, ang meaning niya is New Hope International Christian Center. It's predominantly a Filipino congregation. Ng Assemblies of God. We belong to the Assemblies of God group na sinimulan yung NHICC nung I think about 1998 ni Pastora Virgie Cruz sa LA. Doon sa LA sinimulan. Tapos nung magre-retire na siya, tinurn over niya kay Pastor Jaren Lapasaran. Tapos na siya namang nag-workout na makarating kami din dito. Oo. Pastor Romalta. Okay. So, bago dito, I heard na galing kayo ng Saipan, right? Yeah, sa Saipan, na nagbukas ng pintuan ng Panginoon noong 1993 na makapunta kami doon at tumulong kami doon sa isang church, Grace Christian Ministries. Pinitisyon nila kami, pinapuntan nila kami doon. Tapos, after 6 years, we felt na our time was up. So, nung nag-decide kaming umalis, then doon nagbukas si Lord ng opportunity na makapunta dito. So, Pastor, ilan na po ang miyembro ng NHICC so far? Well, alam mo, dito kasi sa Amerika, hindi mo pwedeng i-definite yung number kasi may mga, lalo na dito sa amin sa church, maraming dinala si Lord na mga medical personnel, na mga nurses, mga caregivers, na hindi sila nakaka-attend every Sunday. Every other Sunday sila uma-attend. So kung siguro makaka-attend lahat, almost mga 200 siguro. Pero on a regular Sunday, mga 150, 155 gano'n. Kasama mga bata. So yung sa nakikita ko ng mga nag-attend ng services, hindi lang po ito mga Pilipino, hindi lang Pilipino lang yung mga members itong NHICC. Oo, kasi alam mo, balitang-balita daw yung mga Filipina ladies na magaling maging asawa. And so, yung mga nakapag-asawa ng mga foreigners, dinadala nila yung kanilang mga kabiyak. And, the Lord touches their lives. Na sumasali din sila sa church, na be-blessed din sila sa mga sa fellowship, sa presensya ng Panginoon, and of course sa kanyang salita, they are growing. Actually, meron ngang isang African American brother tayo na very recently announce siya na tinatawag siya ni Lord into the ministry, na nag-undergo siya ngayon ng training. Nag-aaral siya through yung parang Bible college natin, Bible school natin. Para in preparation for
the ministry. Mm-hmm. Okay, alam mo, Pastor Eric, I've been attending this church since last year, and I've heard and seen a lot of stories ng mga members na nagkakaroon talaga ng changes, from worse to great results, eka nga. What are the secrets of being a good pastor? May sikreto ba yan? Alam mo, ang sikreto talaga, sumunod lang kay Lord eh. Ang aking kasi paniniwala na sabi kasi ni Lord, yung puno daw nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. You will know the tree by its fruit. So, kung ano yung bungang pinapakita natin sa labas, nagpapakita lang yun kung ano nasa sa loob natin. No, isa pang principle na tinuro ni Lord na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano yung nasa loob natin, yun ang normally lumalabas eh. So siguro ang focus nung gawain natin sa ministry hindi lang yung magparami o maging bahagi ng isang grupo or organisasyon, kundi isa pamuhay talaga yung salita ng Diyos. Kasi yun ang nakakapagbabago. When you listen to the Word of God and obey His teachings, you are a man who built his house upon a rock. Na dumating man daw ang bagyo ng buhay, hindi sila matitinag. So sa pamamagitan ng emphasis na yun na ginagawa natin sa church, nakikita natin tumatatag yung mga buhay ng mga kapatiran, nagkakaroon sila ng mga transformation. Minsan milagro nga dahil alam mo talaga yung ugali dati, pero ngayon makita mo mabait na, mapagmahal ng asawa, hindi pa perfect pero work in progress. Yeah, parang hindi kasi ganun din kasi ang ginawa ng Panginoon sa akin eh. Apo. Pastor, kaya ako naman kasi natanong to because I know a lot of pastors naman na talagang yung iba talagang hanggang loob lang ng simbahan yung pinapakitang kagandahan ng loob, but you and Sister Ruth are really doing your best. Blessing po kayo para sa lahat ng miyembro. Alam mo, Nancy, the only thing I can say about that is maraming ginamit ang Panginoon na magtanim sa amin ng mga tamang buto, nagpakita sa amin ng mga tamang halimbawa na mga pastors din, mga ordinary Christians, mga missionaries na dinala ng Lord sa buhay namin. Nakakita kami sa pamamagitan nila ng tamang halimbawa, mabuting halimbawa na pinagsumikap naming sundin, gayahin, which I believe is dapat nating gawin kasi yun yung isa sa binili ni Apostol Pablo doon sa kanyang disciple si Timothy na the things that you have seen and heard in me entrust to faithful men who would be able to entrust it to others also. So yung discipleship program natin, hindi lang head knowledge dapat. Kasi ang sabi ni Lord, come follow me. So nag-set siya ng lifestyle na dapat sundin, dapat gawin, pamarisan, para magbago yung ating mga pag-uugali at pamumuhay para maniwala yung mga tao na talagang naniniwala tayo sa Diyos at may pananampalataya tayo sa Kanya. Tama po. Pastor, last weekend po, nagkaroon tayo ng mission convention and I'd like to congratulate you for that, yung successful na report sa mission convention. And also, I know you've been supporting a lot of churches, not just here in the U.S., but in the Philippines also. Can you tell us about the missions that, when did you start doing the missions in the Philippines? Yung missions, sinimulan natin yung missions convention natin dito sa States. Siguro at the get-go, siguro mga
after about 2 or 3 years na pinasa sa akin yung leadership ng simbahan. Sinikap ko na magsimula kaagad ng missions program sa church kasi ang missions, meron akong natutunan na basang libro na may 3 meaning daw yung missions as an acronym. One is, may I see souls in other nations saved, ng ibang bansa ka, no? Yung pangalawa man, may I see souls in our nation saved. Dito mismo sa lugar na kinabibilangan mo. At saka yung pangatlo is, may I see souls in our neighborhood saved. Yun lang kapitbahay mo. So, missions is really reaching out to those who are within your reach and even to those beyond your reach. Para ma-share mo sa kanila yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos at kagustuhan niya na bigyan sila ng bagong buhay, bagong pag-asa, at buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Ang reason naman bakit nag-focus tayo sa mission kasi ako, I'm a product of missions. Back in 1981, nung sa kaguluhan ng buhay ko, nagpadala si Lord ng isang missionary galing dito sa Southern California. Taga Riverside siya. Ang pangalan niya si Dr. Paul Clark. Missionary siya sa Pilipinas noon na siya ang ginamit ni Lord para makilala ko ang Panginoon at maramdaman ko na may plano pala, maramdaman ko yung pag-ibig niya at ma-realize ko may plano palang maganda ang Diyos sa aking buhay. So, nung na-realize ko yun, I gave my life to the Lord. Mula nung araw na yun, He started using different people, different circumstances, different opportunities para matanim sa aking puso na ito yung heartbeat ng Lord, yung makapagligtas. No? Lalo na ngayon, alam natin, nandito na tayo sa last days. No? Ito yung heartbeat niya na walang taong mapahamak. Sabi nga niya doon sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him do not perish but have everlasting life. So kaya ito yung ginagawa natin, nagmi-mission tayo dito sa States, sa ibang mga lugar, lalo na yung mga bansa na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nagpadala ng mga missionaries tayo at sumusuporta tayo sa kanila. Pinapanalangin natin para gamitin sila ng Lord na makapag-evangelize noon. Yeah, tama po. And also, Pastor, yung tungkol sa medical mission, mga kaibigan nagsasagawa po ng medical mission yung NHICC every year under yung Rafa Medical Mission. Is that correct? Yes, that's correct. Yeah, tama yun. Yung nung 2005 kasi, 2005, isang Sunday nagpi-preach ako sa church and I was preaching about compassion, yung word na compassion kasi kung titignan mo yung root word niya sa salitang Hebreo, no, yun yung ginamit na lingwahe na isulat yung Old Testament. Ang pinaka root word niya is yung sinapupunan, yung womb. No, so pag sinabi mong compassion, it speaks about the love of the mom to the unborn, to her unborn child. So ganun yung gustong ipahiwatig ng Panginoon na kapag nagkakaroon siya ng compassion sa mga tao, ganung klaseng pagmamahal ang nais niyang ipakita. So nung time na yun, nung nagpipreach ako, biglang nagbigay si Lord ng thought, ng word na when we were talking about the womb, sabi niya, magbubuntis itong church na ito, sabi niya, at may mga bagong ministries na iluluwal kayo na hindi niyo pa nagagawa noon pa. So during that time, nagsisimulang magdala si Lord ng mga nurses, mga doctors sa Pilipinas na naging nurse dito. Kaya nga, nagbibiruan sila, ang tawag nila sarili na donors, doctors na nurse. si Doc Charlie, kilala naman si Doc Charlie.
Siya ang nag-coin ng word eh. So, nagsimula yun. During that time, nagsimula yung medical missions natin. We've been doing it for about more than 6 years na, 7 years. Itong mga doctors and nurses natin at saka dentista, we go back to the Philippines kasi alam naman natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan doon na nangangailangan. And so we try to raise funds para bumili ng gamot, bumili ng supplies, para at ang tinatapat naman ni Lord na panahon na tuwing uuwi kami sa Pilipinas para mag-mission, merong sakuna na nangyari, merong kalamidad na nangyari, yung Ondoy, yung Sendong, yung earthquake. Ito tinatarget na namin sa hopefully sa April by next year. Oh yeah, next year. Makauwi. Sigurado na po 'yan, di ba? Yes. Pinapanalangin na natin ng husto para makalikom tayo ng funds para makatulong tayo dun sa mga nasalanta nating mga kaibigan at kapatiran dun sa sa Bohol at saka sa Cebu. Opo. Yes. Okay, Pastor Eric, mag-break lang po tayo sandali. Sure. Yes. Babalik po tayo. Amen. Tonight
Nagbabalik ang Nancy Esguerra Podcast. Here's your host, Nancy Esguerra. Okay mga kaibigan, nagbabalik po ang The Nancy Esguerra Podcast. Ang eksaktong oras na po ngayon ay alas 7:40 na po ng gabi dito sa Los Angeles. At sa lugar ni Gerald ay alas 10:40 na po ng gabi. Tama ba? Yeah. In New York, yes. plus 3. Anyways, kasama pa rin po natin ngayon si Pastor Eric Angeles. At Pastor, syempre, nandiyan ka pa. Yes. Wait. Naghintay lang ako ng cue mo. Okay. Pastor, isa sa mga member ng NHICC, I'm going to mention her name, si Sister Myra Nadella. Mga kaibigan, si Sister Myra po ay nagkaroon po siya ng renal failure. Ibig sabihin po, yung kidney niya ay hindi perfectong nagpa-function. So, since December of last year ay nag-umpisa po siya na mag-undergo sa 3 times a week na dialysis treatment. At wala pa pong isang taon ay nakakuha na po siya ng donor at live donor po. At isa rin po ang donor na ito ay miyembro rin po ng NHICC. Pastor Eric, can you Yes. tell us, at gusto ko ring malaman at mapakinggan ng ating mga kababayan, ng mga taga-subaybay natin kung gaano ka-powerful yung prayer. Yes. Nako, ito ay isang napakalaking milagro, no, na hindi siya healing miracle, pero it's a circumstantial miracle na pinaglakit ni Lord lahat yung mga bagay para matugunan yung mga pananalangin ng kanyang mga anak. Si Sister Myra, katulad ng sabi mo, December, nagkaroon siya ng renal failure. And we started praying na magkaroon siya ng either pagalingin siya ng Panginoon, bigyan siya ng bagong kidneys, or makahanap siya ng donor. We tried sa mga relatives niya sa Pilipinas, hindi umubra, hindi nag-work out yung plano na yon. And then so we just kept on praying. I remember one time may series tayo na sinishare sa church patungkol sa offer ni Abraham kay Isaac, na nung sinubukan siya ng Panginoon na hingin si Isaac, nung naging willing si Isaac na ibigay kay Lord, si Abraham, yung anak niya kay Lord, meron na palang pinapaakyat na kambing or ram doon sa kabila ng bundok para yun ang iaalay. So while we were praying, the Lord used that story to speak to Doc Rebby, si Doc Rebby Ware. Nangusap ang Panginoon sa kanya na i-donate yung kidney niya. Nag-struggle siya. She was really struggling na ibigay yung isa sa mga kidneys niya kay Sister Myra. So sinabi niya doon sa kanyang husband, si Marty, who is incidentally an African-American brother. Kinuwento niya yung dealing ng Panginoon sa kanya. Alam mo, nagmilagro ang Diyos kasi si Marty, kinausap din siya ng Panginoon na sabi niya na unang-una, kung magdodonate siya ng kidney, sabi niya, I don't want you to go through the process by yourself. Sabi niya, ako rin magdodonate din ako ng kidney. Hahanap tayo ng nangangailangan para dalawa tayo na donors. So, hanggang sinabi nila kay Sister Myra, nagre-rejoice kami. We were thanking the Lord, no, na si willing. Pero the question was still, magma-match ba? Kasi hindi sila parehong pamilya. Iba yung I think they had the same blood type A, pero the matching still has to go to take place. So nag-undergo ng testing si Doc Rebby, and then 2 weeks later she found out na
match siya kay Sister Myra. So ngayon, si Marty ngayon, yung husband niya, medyo sabi niya, naku, wala pa akong nahahanap na mapagbibigyan, na pagdodonate. So sabi niya, what if magpa-testing din ako? No, nangusap din ng Lord sa kanya, what if pero it's a long shot kasi number 1, type O ang dugo niya, type A si Myra. Number 2, he is of a different descent, no? Iba yung race niya, he's African American. Si Myra Filipino. So, pero pinag-pray namin, we said, tsaka sabi niya, mas kung magdo-donate si Doc Red kay Myra, sabi niya, at wala siya makikitang pagbibigyan, sabi niya mamarapatin pa niya na siya na lang. Sabi ni Marty, no? So he went on the testing process din, yung matching process. Alam mo, when the results came out, we were all surprised and we were all amazed na he is also a match din siya, no? Kaya nung October 20, if I'm not mistaken, they both underwent the transplant surgery. October 9. October 9. I'm sorry, October 9. Nag-undergo sila ng transplant surgery. And then all went well. Talagang manghang-manghang yung mga doktor kasi the moment, una kinabit nila yung tingnan nila kay Marty yung kidney, kinabit nila kay Sister Myra. Nung nadugtong na yung mga blood vessels, the last thing they attached was the connection that goes to the bladder. Hindi pa sila natatapos na i-finalize yung suture na connecting the linkage. Nagpo-produce na ng urine yung kidney kaagad. That was how healthy it was. And yun nga, the good news is tomorrow uuwi na si Sister sa bahay niya, and she finally got the clearance from the doctors after testings and monitoring, making sure there will be no rejection issues. Uuwi na siya bukas. Yes, hallelujah. Amen. Yeah, I know. Inaabangan ng lahat ng miyembro natin. No? Kasi yung iba, talagang mismo rin ako, hindi rin ako naka-visit sa kanya sa hospital. Kapag talagang merong time na magbisita, doon naman dumarating yung pagkakataon na hindi pwedeng bumisita. So, bukas makikita ko na si Sister Myra. Amen. I know. Amen po. Yay! Yes. Glory to God. He just showed na mapagmahal siya, tumutugtog siya sa mga dalangin, at alam ko may magandang plano ang Diyos sa buhay ni Marty at sa buhay ni Sister Myra. Meron pa siyang pinapagawa sa kanila in these last days na ikikwento nila itong nangyaring ito sa mga taong nawawalan ng mga pag-asa. Tama po. Okay. Yes. Yeah, and si Marty, parang he's so brave talaga na ipagkaloob yung kanyang kidney. He's a hero. Ika nga, di ba? Sabi niya nga, tawag natin sa kanya ngayon, hero. So, yeah, he's a hero. Yeah. So, Pastor Eric, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob mo sa akin, sa amin, sa lahat ng mga taga-subaybay, at anyayahan mo po sila words of encouragement para sa mga kababayan natin, sa mga tagapakinig. Words of encouragement. It's like anyayahan mo rin sila na dumalo sa ating mga services. Yes, unang-una ang paanyaya ko ay yung mga taga rito sa California, sa Southern California. Kung wala pa kayong simbahan o community na dinadaluhan, iniimbitahan po namin kayo dito sa aming mga gawain sa New Hope International Christian Center. Nandito po kami sa Norwalk. Ang address po ay 14626 Pioneer Boulevard, Norwalk, California, 90650. 4:30 po ng hapon ang ating gawain doon. Yes. Meron pong mga Bible studies at saka may mga gawain para sa youth at saka sa children during the week din po. Yun naman pong mga nasa
nasa malayong lugar na nakikinig at hindi makakapunta, nais ko lang po mag-iwan sa inyo ng isang pampalakas, pampasigla na yung pong pangalan ng church nung dinatnan namin ay ganun na, New Hope International Christian Center. Napapahiwatig po na sa ating Panginoon, lagi po tayong merong bagong pag-asa. Meron pong bagong simulain. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa dahil sabi po dun nung tinanong po ni Pedro ang Panginoon, ilang beses ko ba papatawarin ang aking kapatid kung nagkasalay sa akin? Ang binitawan pong salita ng Panginoon is 70 times 7. Ibig sabihin unlimited, which shows na ganoon ka-unlimited yung pag-ibig ng Diyos at biyaya niya sa mga lumalapit sa Kanya. So there's always new hope in Jesus. Opo. Okay. Also, Pastor Eric, every Sunday 4:30 p.m. po, live nyo rin po na mapapanood yung mga services through webcasting. Yes. Right. The live streaming. www.nhicc.org. NHICCAG.org. NHICCAG.org. Yun po, pwede nyo rin pong, pwede pong mapanood nyo ng live yung mga services every Sunday, 4:30 p.m. LA time po yun. At also, Pastor Eric, maraming salamat. Thank you, Nancy, for this opportunity. Alam niyo po na malaki yung nabago sa personal ko ring buhay at sa mga ginagawa ko ngayon, sa suporta niyo pong pinagkakaloob sa akin ni Sister Ruth. Maraming salamat po. Alam mga kaibigan, kasi po wala po akong kamag-anak dito sa US, as in zero, except yung aking anak po. And sa ngayon po, isa po si Pastor Eric tsaka si Sister Ruth sa itinuturing ko pong pamilya. So maraming salamat po sa lahat ng tulong. Naku, napakalaking karangalan nun na maging kamag-anak mo. Karangalan ko po na maging pwede ba kaming mamasko sa inyo? Total kamag-anak naman kami. Hindi. Pero lang. Anyways, Pastor Eric, maraming salamat po uli. You are welcome. God bless you po. God bless you. Maraming salamat po sa mga nakikinig. God bless you. At tandaan po ninyo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil there's always new hope in Jesus Christ. Amen. God bless you po. Okay. Alright mga kaibigan, yan po si NHICC Head Pastor Pastor Eric Angeles, at katulad po ng kanyang mga binanggit, at akin pong binanggit kanina na ang NHICC, sila po ay nagbibigay ng tulong din sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nandito sa Amerika, yung mga nandito sa karatig na lugar namin. At hindi lamang po din dito na tinatry po nila na mapalawig pa yung tulong na pwede nilang ibigay para sa mga Pilipino, especially yung mga nasalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad diyan sa Pilipinas. And also this coming year sa April po, hopefully matuloy po yung plano na magsagawa po ng medical mission diyan sa one of parte ng Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Also kanina na nakapanayam natin or nakasama rin natin dito sa programa si Attorney Dennis D. Na napakarami rin pong impormasyon na ipinagkaloob sa atin. Ika, nagmamonitor. Kakausapin pa daw ako ng Jerry. Na nakapagbigay po ng napakaraming impormasyon sa atin tungkol sa H-2B visa at sa iba't ibang batas po ng immigration. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumabaybay, at abangan nyo rin po
ang aming programa sa susunod na Lunes, parehong oras po, alas 6 po ng gabi dito sa Los Angeles, alas 9 po ng umaga dyan sa Pilipinas, at alas 9 po ng gabi sa New York. And of course, huwag niyo pong kakalimutang pakinggan ang pilot episode po ng programa ni Sara Balabagan Sereno this coming Wednesday na po. Alas 6 din po ng gabi, magsisimula kami, alas 6 ng gabi LA time also, at 9 a.m. dyan po sa Pilipinas ng Thursday ng umaga. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.